kapatid, ang ating lesson is about hiding the word in our heart. Sabihin nga natin mga kapatid, hiding the word in our heart. Ano ang objective nito mga kapatid? Bakit kailangan natin itago ang mga salita ng Diyos na ating naririnig sa ating mga pag-aaral? Ito mga kapatid. Using the word for our personal devotion. Personal na ito mga kapatid. Ang labanan natin ay individual. Work out your own salvation. We are gathered here together to praise and worship the Lord, to edify one another. Pagpalakasan tayo, magturuan tayo mga kapatid. At pag nag-iisa na tayo, itong mga salitang ating naririnig sa pag-aaral, gamitin natin to na ating magiging kalakasan. Na anuman ang ating haharapin, makakatayo tayo na hindi tayo naapektuhan. Sa mga kapatid, ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Amen? So, eto mga kapatid ang ating memory verse. 1 John 2, 3-5. I-memorize nyo ito mga kapatid. In my quiz, I always include memory verse. Amen. Kasama yan lagi sa quiz ko. Okay, verse 3 mga kapatid, ang sabi dyan, if we can be sure that we know Him, we obey His commandments. Amen. Marami nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Ang tanong, sinusunod ba natin? Ang sabi dyan sa verse 4, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. Amen. Salita yan ng Panginoon ang nagsasabi sa atin mga kapatid. But those who obey God's words truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Amen. So mga kapatid, hindi ko na kailangan i-explain, self-explanatory. Ang Diyos yun ang sinasabi sa atin. So kahit sabihin mo, you know God, kung di natin sinusunod, tayo ay sinungaling. Masakit pakinggan, di ba mga kapatid? Pero tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Kasama ako dyan mga kapatid. Hindi lang kayo, tayo lahat tinuturuan ng Panginoon. Sa bawat hindi natin pagsusunod sa banal na salita, we are a liar. Okay? When we disobey the Lord, we are not living in the truth. Okay, clear yun mga kapatid ha? Okay. So, sino ang nagsasabi ng totoo? Yung sumusunod sa salita. So, pag hindi tayo sumusunod, sinungaling tayo. Sinungaling tayo sa pagkakasabi natin na, kilala ko ang Diyos. So, clear mga kapatid. Amen? So, memory verse natin ito mga kapatid. Amen? So, sa Tagalog yan, kung gusto nyo mag-memorize sa Tagalog, okay lang mga kapatid. Kung ano yung nasa puso nyo, English, Tagalog, tatanggapin yan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. So, meron tayo mga kapatid, kung maalala nyo ang the parable of the sower, kung saan may apat na klase ng puso, na kung saan ito ay nataniman ng salita ng Panginoon. Ito ay sa Luke 8, 4-15, mga kapatid. Okay. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. Then, next verse. And his disciples asked him, saying, what might this parable be? Ano bang ibig sabihin ng mga parabolang ito? Ang tanong ng mga disipulo kay Jesus. So, ganun din tayo mga kapatid. Ano ba yung mga parable? Lagi na lang natin naririnig yung parable. So, mga kapatid, tandaan natin, parable is a simple story na magbibigay sa atin ng illustration, ng kaunawaan kung sa mga spiritual na bagay sa ating buhay, mga kapatid. At ito ay magtuturo sa atin ng mga katotohanan. Magtuturo din ito sa atin ng kung paano natin i-apply ang salita ng Panginoon. And bawat isa sa atin ay matcha-challenge talaga. Na kailangan sa bawat pag-aaral may pagbabago rin ang buhay natin. So this is a great challenge for each and every one of us. Hindi lamang tayo pumunta dito magsamba. And then after that, pagbalik natin the same. Nothing changed in our life. So kailangan merong pagbabago sa behavior ng ating buhay. Amen mga kapatid? So, now the parable is this. The seed is the word of God. So, yung butil, it signifies the words of God, mga kapatid, salita ng ating Panginoon. And sa, i-analyze na natin yung apat na klaseng ng puso,
O kaya, ano kaya ako nito? Una, mga kapatid, sabi nga dyan, wayside or pot soil, mga kapatid. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on and the birds ate it up. In spiritual, mga kapatid, sa Luke 8:12, nandyan ang ibig sabihin nun. Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and take away the word from their heart so that they may not believe and be saved. So this is normal, mga kapatid. Sometimes marami tayong mga na-invite, na akay. Nakarinig sila ng banal na salita, but then after that, they don't wanna come back. Kasi yung kanilang narinig ay ninakaw na ng kaaway. So nawa, sa araw na ito, ang mga maririnig natin ay huwag natin ipaagaw. Okay? Nasa sa atin yan kung papaagaw natin o i-hide natin yan sa ating puso. Next, sa another is, ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ito daw yung mga blind hearer from understanding God's message. So narinig, lumabas lang. Nawa, hindi tayo yung ganitong klaseng puso, mga kapatid. Amen? Ang second na klase ng puso ay yung rocky road. When it come up, the plants withered because they had no moisture. So those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the meantime of testing, they fall away. So, wag po tayong magtataka pag minsan nakarinig nga, but then because of temptation, madali, mga kapatid, kasi hindi pa malalim yung ugat na kanyang mga narinig na salita. Bago pa lang. So this is normal. Sometimes bago matanda, hindi pa rin nag-uugat kasi hindi nga nakatago yung salita ng Panginoon sa puso. So nawa, hindi rin tayo ito, mga kapatid. Amen? Maybe we were like the rocky soil. Nawa ay hindi tayo manatili sa pagiging rocky soil, mga kapatid. And ito yung rocky soil, ito yung mga talagang, nung at first na excitement, very enthusiastic kasi, oh, ganun pala yun, ganun pala yung salita ng Panginoon, pero mahina pa rin. So, ang next is the thorny, matinik. Sabi sa verse 7, other seed fell among thorns which grow up with it and choke the plants. Ang ibig daw sabihin niyan sa verse 14, are those who hear, as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. So, hindi lumago kasi mas doon sila nakatingin sa mga kayamanan, sa mga cares of this world, mga kapatid. So, yun yung mga nakakaharang sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Ito yun, mga kapatid, yung mga rebellious heart. Heart partially commits to Christ, kaya makikita natin ang buhay is very vulnerable. Madali pang maakay ng mundo. Ngayon, nandito siya, later on, meander naman siya sa lifestyle ng mundo. So, maaring, lahat naman itong pinagdaanan. Pinagdaanan ko rin ito, mga kapatid. Pag kayong lahat tayo pinagdaanan natin ito. Pero, ito, mga kapatid, good soil. Ito yung pang-apat na klase ng puso. And other fell on good ground and sprung up and bare fruit on 100-fold. And when he had said these things, he cried, he that ears to hear, let him hear. So nananawagan dito ang ating Panginoon. Lahat ba tayo may tainga? Amen. Makinig daw tayo, mga kapatid. Amen? So ibig daw sabihin yan, but that on the good ground are those weeds in an honest and good heart. Having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. So alam ko kayo mga nagtsatsaga, lahat tayo nagtsatsaga. Alam niyo, mga kapatid, ito yung hinahanap ng ating Panginoon. Merong honest at may magandang puso. Mas maganda na yung magpakatotoo tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, makasalanan ako. Mahina ako, Panginoon. So mas maganda yung maging tayo, Lord, wala akong alam, wala akong kapangyarihan. Acknowledging of who we are, ay doon nagagalak, doon tataba ang puso natin, mga kapatid. Doon patatabay ng Diyos. Pero pag nagsasabing, alam ko na yan.
Tuturuan mo ko, matanda na nga ako eh. Bata pa yung nagtuturo yan. Kayo pa, ano pa lang, ako pabalik na. Saan ka pabalik? Sa buhay na walang direksyon? Di ba mga kapatid? Common yun sa atin, di ba, sa mga matatanda. Kaya kahit matatanda, matigas ang ulo. Kahit bata, matitigas din ang ulo. Di ba, Nay? Di ko sinasabi matigas ang ulo nyo. Totoo to, mga kapatid. Pero itong hinahanap ng Diyos sa atin, magpakatotoo tayo. So, maging honest tayo. So, nawa mga kapatid, sa araw na ito, so ito yung mga good soul daw, mga kapatid. They fully dedicated, decided to follow Jesus Christ. At yung pananampalataya ay talagang founded. Naiukit sa puso natin, mga kapatid. At ito ay nagpo-produce ng righteousness, ng kabutihan, mamuhay ng may kabanalan sa ating Diyos na buhay. Righteousness, living righteous, yung pagsunod natin sa ating mga salita ng Panginoon na ating naririnig, we will become righteous. Righteous, sa katwiran, sa kabanalan, tayo maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, sabi nga sa Luke 8:10, and He said unto you, it is given to know the mysteries of the kingdom of God. But to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. So alam niyo mga kapatid, habang pinag-aaralan natin ng ating salita ng ating Panginoon, nalalaman na natin yung mga bagay-bagay patungkol sa kaharian ng Diyos, na hindi natin ito natutunan noon. Amen? So, nawa sa ating pag-aaral, hindi lang natin ito narinig, kundi maging maunawaan natin mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Sa araw na ito, wala tayong ibang gagamitin sa ating pag-aaral kundi ang salita ng Panginoon. Diba? 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa ikatututo na nasa katwiran. So mga kapatid, lahat tayo tinuturuan. Okay? Walang exempted dito. Hindi natin pag-uusapan dito kung anong degree mo natapos. Tanggalin natin lahat yung mga kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Pantay-pantay tayo mga kapatid. Lagi natatandaan natin yan walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng atin. Ngayon kinakausap tayo ng Diyos bilang mga anak. At hindi kung sino ang ating naabot. Forget about those achievements in our life, mga kapatid. Amen? Praise the Lord! So, Bible, this is the basic source of our teaching, mga kapatid. Sabi nga natin sa memory verse, to know and love our God, we must know the Bible. We must know the Word of God that reveals about our God. Amen? At sa lahat ng libro, mga kapatid, itong Bible, ito ang the greatest book. Wala nang iba na we cannot compare the Bible to other books. At tayo ang kinakausap dito lagi ng Panginoon. Tayong mga tinawag niya. Lahat ng mga niligtas ng ating Panginoon, tayo ang kinakausap palagi sa bawat pag-aaral at sa mga preaching, mga kapatid. At ang Biblia, tanda natin na isulat ito ng tao dahil sa inspirasyon ng banal na Espiritu. Tayo nga ay mangmang, wala tayong kaalaman. But kahit tayo ay mangmang, wala tayong natapos, but if the Holy Spirit will give us the spirit of understanding and the wisdom, magiging matalino rin tayo. Matalino sa paggawa ng maganda, hindi sa pagyayabang, mga kapatid. Amen? At ang bawat salita ng Panginoon ay may kapangyarihan ito sa buhay natin. Dahil ang the author of the Bible is no other than God. Amen? So clear yun, mga kapatid, ha? The Bible is the God's words. At ang Bible, mga kapatid, it has three uniqueness. Unique ang Biblia. Bakit? Una, unique in continuity, mga kapatid. Imagine na isulat ito for about 1,600 years. 16 henerasyon. Imagine that. At more than 40 writers of different walks of life, mga kapatid. Iba-ibang mga trabaho ang ginamit ng ating Panginoon in 3 languages. Hebrew, Greek, and Aramaic. And the Bible really contains all about kung paano magkaroon tayo ng kaligtasan.
At kahit anong mga controversy from Old Testament to New Testament, mga kapatid, patuloy prinove ng Biblia na kung sino ang pinapatungkulan nito, this is all about God, our Lord Jesus Christ. Ang paano tayo maliligtas. Hindi ito nagko-contradict to each other, mga kapatid. Continuously uniqueness. May uniqueness ang Biblia. So, ito lamang ang source natin, mga kapatid, ha? Ang second, mga kapatid, dahil ang sabi nga dyan, 2 Peter 1:20-21, sabi ko kayo na, it was given by the Holy Spirit as humans spoke under God's direction. So, very clear yan, itong verse na magpapatunay na ang mga taong ginamit ng Panginoon ay merong basbas ng banal na Espiritu. So, even tayo mga kapatid, patuloy tayong binibigyan ng banal na Espiritu, basbas, anointing of the Holy Spirit, para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Okay, mga kapatid? Sa Tagalog yun. Next, tandaan natin mga kapatid, ang Biblia, merong 39 sa Old Testament, meron ding sa New Testament, meron ding 27, a total of 66 books. Ito mga kapatid, ang Old and New Testament na ating laging source of everything, the source of teaching and preaching. Unique in survival mga kapatid, sapagkat sa nagdaang mga panahon, kahit anong persecution, criticism, ang Biblia hanggang sa ngayon ay Biblia pa rin. Di ba mga kapatid? Lahat ng henerasyon dumaan hanggang sa ngayon, Bible pa rin in the best sellers na hindi nagbabago. Di ba mga kapatid? Pumunta ka sa bookstore, ang Biblia hindi nawawala sa lahat ng henerasyon. Isa to mga kapatid, si Infidel Voltaire, mga kapatid, isa to sa mga famous philosopher, persecutor ng mga Katoliko at Protestant. Ang sabi niya daw, ang Biblia daw ay maglalaho. So, kahit sinong matalino, kahit sinong mga iniidolo ng tao, artista o whoever, will say bad against the words of God, will say against the Bible na walang, hindi natin yan kailangan. Sila ang nauunang nawawala. Amen. Pero ang Biblia, buhay hanggang sa ngayon. Mamatay tayo, the following generation, the Bible itself will still survive, mga kapatid. Amen? Dahil ang sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Salita ni Jesus yun. Ang sabi rin ni David, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. And sa Isaiah, sabi rin na Isaiah, the grass withered, the flower faded, but the word of our God stands forever. Lahat ng bagay dito sa mundo ay maglalaho, magbabago, mawawala. But the words of God will remain forever. Di ba, Nay? Amen. Praise the Lord. Unique in reliability. Ito ang maaasahan, tunay na maaasahan natin. Kasi accurate ito sa mga nabanggit sa Lumang Tipan. Maraming na-prophesy about our future, about the Israel, about sa tao, about sa coming of the Messiah, mga kapatid. So maraming prophecies na isulat sa Old Testament na imagine that 1,600 years, 400 years in advance concerning the Messiah, na kung saan doon dinescribe na merong isang batang ipapanganak, which is, mga kapatid, na yung batang yon, ano ang sabi dyan sa Isaiah 9:6? Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 46:9, remember the former things of old. I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Kung tayo dati, marami tayong sinasamba, ngayon, God is telling us, I am God alone. Wala akong katabi. Huwag nyo nang sambahin si Saint Mary. Huwag nyo sambahin si Saint, ang daming, si Saint Paul, si Saint. Those saints are disciples of God. Like us, baka mamaya sasambahin na natin yung pastor. Mamaya sasambahin nyo na rin ako. Mga kapatid, we can only worship God. Sabi nga, there's only one God. Sabi nga sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ang plano ng Panginoon ay magaganap. Walang sino man makakapigil, mga kapatid. Kaya, this is the most reliable source of our teaching, knowing who God is the Bible.
Unique in reliability, dahil sabi ko kayo naman kapatid, ito, this is very example na prophesied, Isaiah 9:6. Knowing the one true God, sabi nga dyan, Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. This verse, mga kapatid, ito isa itong mga verse na nagpaunawa sa akin sa kaisahan ng Diyos. Amen. The God that was prophesied from the Old Testament progressively was revealed in the New Testament, who is the one God, our Lord Jesus Christ. Sabi nga sa Zechariah 49, and the Lord shall be king over all the earth. In that day there will be one Lord, and His name, one. Saan natupad yun na nakasulat? Sa Matthew 1:22-23, mga kapatid. Na fulfilled ang prophecy from the Old Testament. Iyon nga, merong isang Virgin Mary na manganganak at tatawagin yung anak yun ng Emmanuel. It means God is with us. Amen. So, very clear mga kapatid, the Bible from the Old Testament, ipapaunawa yan sa atin ang nag-iisang Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. So, unti-unti pinapaunawa sa atin ng Diyos kung sino ang nag-iisang Diyos. I am God alone, sabi ng Panginoon. So, yun ang tatlong uniqueness of the Bible. Unique in continuity, unique in survival, and unique in reliability. Yun ang katangian ng Biblia kung bakit this is the best time seller, mga kapatid. Amen? Now, nai-enjoy niyo ba mga kapatid ang ating pag-aaral? Sa mga bawat pag-aaral, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga darating pa at sa mga nagdaang pag-aaral. Nai-enjoy niyo ba ang pag-aaral? Amen. I believe so. Kasi kung hindi nyo nai-enjoy, hindi kayo babalik sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord, to God be the glory. I enjoy the benefits of the words of God, mga kapatid. And that is why hiding the word of God is very important in our life, mga kapatid. Amen? We all need to enjoy. Kasi pangako yan ng Panginoon. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Laging may pag-asa at magandang future ang ating buhay sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Bakit? Nagkaroon tayo ng kaligtasan, di ba mga kapatid? Na-enjoy nyo ba yung kaligtasan na tinanggap natin? We should enjoy. Okay? Dahil ang sabi nga dyan sa James 1:18, God decided to give us life through the word of truth, to make us His most important creatures. See, mayroon tayong isip, mayroon tayong puso, binibigyan tayo ng Panginoon ng kaunawaan. So dapat tayo mga kapatid ay maunawaan natin ng gusto ang salita ng Panginoon kung saan ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. When we hear the truth manifests in our life. Nagkaroon tayo ng pag-asa na sabi nga, repent every one of you and you shall be baptized in water in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So nung tayo ay naniniwala, nagsisi sa ating kasalanan, nagkaroon tayo ng pag-asa, di ba mga kapatid? Nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, wala nang guilt sa atin. Kasi once na sumunod ka sa salita ng Panginoon, we are no longer not to be condemned anymore. Kasi ang Diyos pinatawad na tayo. So, syempre, kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. So, mga kapatid, sabi nga sa 1 Peter 1:23-25, having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. So mga kapatid, through the words of God, yung salita na ating narinig, yun nagbunga sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Amen? Dahil nga, wala tayong ibang kaligtasan, Acts 4:12, is through our Lord Jesus Christ only. Acts 4:12 yan, mga kapatid. This is a very good verse for us to know there's only one name who can save us. It's only our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen?
Next, next na dapat mong i-enjoy? Faith. Ano sa Tagalog ng faith? Pananampalataya. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig. Pag hindi tayo makinig, pag hindi tayo interesado sa pakikinig, don't expect our faith will grow. Clear yun mga kapatid, di ba? So, hearing and hearing the Word of God is the only way para tayo ay ang pananampalataya natin maging matatag, maging malakas. Amen? Okay, sabi nga sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So mga kapatid, God will reward each one of you. Pero pag susuko ka, don't expect the blessings of God. Kaya patuloy lamang tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. Amen? Palakasin natin ating pananampalataya kasi once we make our faith stronger, firmly standing in the teaching of the apostles, of our Lord Jesus Christ, of the disciples, mga kapatid, we can please God. Di ba mga kapatid? Kasi we know the truth. When we know the truth will guide us to obey the words of God, mga kapatid. Amen? So faith, sabi nga sa Colossians 2:6, as you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. So tayo mga kapatid, ang pananampalataya natin ngayon, kaya nakikita sa buhay natin, we are walking according dun sa ating mga naririnig. Okay mga kapatid, ang lakad natin ngayon sa ating buhay ay according na sa ating narinig na salita ng Panginoon. Hindi na sa narinig natin sa social media. Hindi na yun mga kapatid ang ating sinusundan. Amen? So faith, our walk with God is completely dependent on our absolute trust and reliability on the nature of God. Kapag ang pananampalataya mo ay pinagkakatiwala mo sa Diyos na makapangyarihan, ang Diyos, alam mong makapangyarihan siya, alam mong all-knowing siya, alam mong omnipresent, kasama natin siya, wala tayong ibang gagawin mga kapatid ay pagtiwala. Lord, alam ko, hindi ko kaya, pero makakayanan ko sa tulong mo kasi kasama mo ako. Lord, mapagtatagumpayan ko itong mapaglabanan ko itong kasalanan na ito na hindi ko na magawa dahil ikaw ang Diyos na rin pagkakatiwalaan. Ganun ang nananampalataya. Hindi yung, Lord, mahina ako. Dapat dinideclare mo yon. We believe in the powerful God at ang Panginoon bibigyan tayo ng wisdom. Wisdom, katalinuhan na gawin ang tama at hindi yung mali. Kasi the wisdom that is from above is pure. Pure, it means banal yan. Gagawin mo ang bagay ng may kabanalan. And then, peaceable. Pag ginawa mo ang tama, you have the peace of mind. Pero pag hindi mo ginagawa, pag patuloy kang nagkakasala, you will never have the peace of mind. Kahit magpa-check ka pa sa mga psychology, uminom ka pa ng mga antidepressant, it will never stop to torture our mind. Kasi God's word is talking to us. Lalo't nakarinig na tayo ng banal na salita. Amen? So, God's goodness, alam mo na ang Diyos mabuti sa iyo. Una, buhay ka pa ngayon. Buhay pa tayo. Pangalawa, binigyan tayo ng pag-asa, pinatawad niya tayo. Marami tayo dapat iisipin. Yun ang pananampalataya mga kapatid, is of how we know God. Amen? We rely absolutely on the nature of God. God is merciful, compassionate. Faith, so for we walk by faith, not by sight. Amen mga kapatid? So, manampalataya ka dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Sometimes, parang hindi na siya magbabago ang sama niya. Hindi na wala ng pag-asa yan. Pero sa Diyos, may pag-asa ang lahat. Di ba mga kapatid? Laging ganoon dapat lagi nating isipin. Sa mga nakikita nating mata, alam mo, ang sama-sama ng asawa ko, babaero siya, sugalero siya, nagdadrag siya. Sa tao, parang hindi posible, pero sa Diyos, posible yon. Kasi kayang gagamitin tayo ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Next, meron tong kapangyarihan. Sabi nga, Hebrews 11:3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Yes, God
is powerful. He created the heaven and earth. He created us. And even us, mga kapatid, hanggang sa ngayon, through the words of God, babaguhin tayo. I-mold ulit tayo ng Panginoon. I-create ulit tayo ng Panginoon ng ating puso na matigas, palalambutin niya ng Panginoon. Ganyan kapangyarihan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. So, lahat tayo huhubugin ng ating Panginoon, di ba? Siya ang potter, we are the clay. So, one day, hindi mo namamalayan, dati kang nagmumura, ngayon hindi ka nagmumura, ano sabi mo na lang, thank you, Jesus. Kung dati kang short-tempered, gagawin ka ng Panginoon, mahabang pasensya, ganyan kapangyarihan ang salita ng Panginoon pag naitago sa puso natin, mga kapatid. Amen? It has the power na dapat ma-enjoy natin, mga kapatid, dahil Hebrews 4:12, for the word of God is quick, buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, masakit pag narinig, pero nagpapagaling. Amen. Amen. Nagpapagaling ng ating spiritual na buhay. Di ba? Masakit dahil natutumbok yung ating mga kasalanan. Amen. Hindi ko kayo pinaparinggan, mga kapatid, ha? Kasama ako dyan. Lahat tayo. Di ba, mga kapatid? Masakit kasi kapag ayaw mo magpaturo. Pero kapag bukas ang puso natin, mga kapatid, thank you, Jesus. Ako yun, Panginoon. Baguhin mo ang aking ugali. Baguhin mo ang buhay ko. Ganon ang isang mataba, honest, and good heart, mga kapatid. Amen. Ako yun, Panginoon. Salamat. Amen. Totoo nga. Oh, dapat ganon tayo, mga kapatid. Amen? Makapangyarihan yan. So, discern, ano yan? Kaya nga, mga kapatid, alam ng Diyos ang laman ng puso't isipan natin sa ngayon. Alam ng Diyos kung interesado kang makinig. Alam ng Diyos kung sino ka ba dyan? Alam yan, pag tayo may mga kulot-kulot ang laman ng ating puso't isipan, mga kapatid. Pero pag mataba ang puso, lalo tayo, Lord, salamat. Salamat. Protection. Ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ay gagamitin natin itong panglaban sa temptation, panglaban kay Satan, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 1:4-11. Pag mabasa niyan, mga kapatid, this is about the temptation of ni Satan kay Jesus. Okay? So, Jesus defeat the devil. Papaano? Salita lamang ng Panginoon ang ginamit niya. Hindi natin kailangan manuntok. Hindi natin kailangan gumamit ng mga bagay-bagay para makipag-away kapag somebody is tempting us, or tanda natin, ginagamit lang yan ng kaaway kung sino man yung nakakaharap natin. So, kailangan salita ng Panginoon ang ating gagamiting panlaban. Ganon kahalaga. Bakit kailangan i-hide ang salita ng Panginoon? Unang temptation sa ating Diyos. Matthew 4:3, ang sabi ni Satan, and the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command these stones be made bread. Oh, sige nga, ikaw nga kung talaga makapangyarihan ka, gawin mo itong tinapay. Ano ang sabi ng Jesus? Man shall not live on bread alone, but on every word that cometh from the mouth of God. So, ganun din man tayo, mga kapatid. Tayo ay mabubuhay hindi lamang sa mga physical na pagkain, kundi sa salita ng Panginoon. Nabubusog ang ating kaluluwa ngayon. Ang kaluluwa natin ngayon, nagagalak, di ba? Do you feel the joy? Yes. Di ba? Oo nga. It is the Word of God. Ang kaluluwa natin ang nagiging masaya. Pag kumain ka, yung physical mong katawan ang nagagalak. Kaya tayo lumalakas. Second temptation. And said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dust thy foot against a stone. Pero ang sabi ng Panginoon, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God, mga kapatid. So, sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Diyos na buhay at hindi alam ang salita ng Panginoon, no wonder, mga kapatid, kung bakit, huwag tayong magtaka, kung bakit may mga tao nagsisuicide, tumatalon sa mga building, kasi yun ang ini-inject ni Satan. Lalo kapag
under depression ng isang tao. Tandaan niyo ito mga kapatid, ang taong laging hindi natutulog, kulang sa tulog, ayan ang mga depressive na mga tao. Amen. Very negative. Madali yan, very short. Everything is negative dyan. So, kaya nga, lalong time ng pandemic, napansin nyo maraming mga nagpakamatay. Kasi they were being tempted, injected by Satan. Kaya maraming nagpakamatay. Pero tayo mga kapatid, gagamitin natin ang salita ng Panginoon. Satan, get thee behind. Gamitin nyo yun mga kapatid. He who that is in me is greater than he who is in the world. That is a word of God na kailangan natin. Ang Diyos, makapangyarihan, kasakasama ko siya ngayon. Don't tempt me. Gamitin nyo rin yung mga salita ng Panginoon nating napag-aaralan. Purihin nyo ang Diyos. That is a very great weapon to use. I experienced that mga kapatid. Nag-undergo din ako ng depression. Alam nyo, ini-inject sa akin, I was in the 14th floor of our accommodation. Sabi sa akin ng Satan, tumalon daw ako. And you know, alam nyo sa ganung sitwasyon, nakikita mo talaga ang sarili mo dun sa baba. I've seen myself in that situation. Nandun ako. Pero alam nyo mga kapatid, I used the word of God. Sabi ko, he who that is in me is greater. Tapos nagpuri lang ako, nagpuri na nalangin. Alam nyo mga kapatid, Satan did not win over me. So, kaya mahalaga ang words of God mga kapatid. And really, I thank God for that. Kasi kung hindi, wala akong narinig na salita ng Panginoon. So baka yun ang pinakinggan ko. Nasa atin ang decision. Which one you will hear? Is it the ini-inject na Satan? Anything negative, those are coming from the devil. That's why go back again to the words of God. Hiding the word of God in our hearts is very important mga kapatid. Amen? So nawa hindi tayo sa ganon. So, third temptation mga kapatid, and said unto him, and these things will I give thee if thou wilt fall and worship me. Pero ang sabi ng Panginoon, thou shall worship the Lord thy God and him, and thou shall serve. So maraming mga temptation mga kapatid, sometimes from our work, convert into disbelief and we will promote you. Sometimes, convert yourself and we will give you money. So, those are the offering of Satan. Position, money, whatsoever. Yun ang mga pang-deceive sa atin. Huwag tayong pa-deceive dun mga kapatid. Amen mga kapatid? So, gamitin natin ang salita ng ating Panginoon. Ang buhay natin dito sa mundo ay sandali lang. So, God will protect us as we continually study the words of God. Kaya nga sabi diyan, take the helmet of salvation and the sword of the spirits, which is the word of God. Yan ang magiging protection natin. Okay? Wala nang ibang pinakamabisang protection ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Nourishment is the fifth benefits that we should enjoy. The Bible is the food of our soul. So, alam ko mga kapatid, tumataba ang ating mga puso, di ba, habang tayo ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tumitibok-tibok ng maganda. Okay ba ang ating mga puso? Maganda na ang tibok, di ba? Hindi na tayo na-high blood. Kasi meron na tayong magandang nourishment. Di ba? Agree ba kayo? Of course. Kapag maganda ang nourishment, maganda ang salitang naririnig, maganda rin yan. Ang makikita yan sa buhay natin, nakakangiti tayo. The joy of the Lord is my strength. Kaya nga, masaya tayo. That is the words of God. Amen, mga kapatid? Kapag tayo patuloy na ninoris ng Panginoon, kaya nga ang sabi na ating Diyos sa 1 Corinthians 3:2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. So katulad ng isang sanggol, tayo ay pinainom ng gatas para mag-grow. So ganoon din tayo mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay katulad sa isang milk na siyang magpapalago sa atin lahat. Amen? Kaya nagiging malakas tayo. Tamang nourishment, tamang pagkain. So the Bible describes also the words of God as honey. Sabi sa Psalms 19:10, more to be desired are than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So matamis, masarap pakinggan ang salita ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Pero ang mga salita ng mundo, ang sakit sa tenga.
basta hindi maganda. Yun na lang. Okay, pero ang salita ng Panginoon ay matamis. Kasi punong-puno yan ng pagmamahal nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? Praise the Lord. Desire milk to grow. Sabi nga katulad ng isang baby, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. So lagi nasain natin mga kapatid ang salita ng Panginoon. Lagi nating i-desire na makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Desire milk to grow. At katulad kay Joseph, nung time na nakaranas siya ng mga pagsubok, sabi ni Job, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig, nang higit kay sa aking kailangang pagkain. So mga kapatid, kapag malakas ang ating spiritual life with the words of God, kahit mahina ang katawan na ito, magkakaroon to ng sigla, magkakaroon to ng inspirasyon, kasi malakas ang ating kaluluwa. Pero kapag ang kaluluwa ito mahina, malnourished, makikita mo yan sa mga mukha. Parang lupay-pay talunan. Walang sigla. O sis, Brad, kumusta ka na? Ganon. Pero parang, praise the Lord! Lumalaban pa rin. Ganon. Ang isang malakas. Di ba? Dahil ang buhay Kristiyano ay labanan ito. Tandaan nyo yan mga kapatid. Kaya nga, salita ng Panginoon, itago natin yan sa puso natin mga kapatid. Okay, this is just a comparison. Sa physical health natin, if we eat a balanced diet, go, grow, glow. Tandaan nyo pa ito nung ating mga pag-aaral. Uminom tayo ng maraming tubig. Hindi tayo inom ng maraming soft drinks. Maraming tubig. Walang halo. Pure. Physical exercise. Mag-exercise tayo mga kapatid. Anything na kaya nyong exercise. Kaya nga born in flesh, kapag properly nourished yan mga kapatid, ang bata, lalago, magiging adult, hanggang sa pag-aaral yan, matalino yan, kasi tamang nutrients. Magiging maganda yan, pagpapala yan sa trabaho, mapupromote yan, at pag nagkaroon yan ng family, maayos yan. So, how much more sa ating spiritual na buhay? Balansihin natin ang buhay, ating buhay mga kapatid. Pakainin ang kaluluwa ng mga salita ng Panginoon. Because they are like honey, like milk mga kapatid. At kapag tayo ay Holy Ghost Spirit-filled mga kapatid, malakas. Kaya tayo ay magkakaroon ng obedience. Laging in action sa paglilingkod sa Panginoon, may kagalakan yan. Kapag wala, mahina talaga. Huwag mong asahan. Okay? Pero ang born in spirit, baptized in water, in spirit, ayan mga kapatid. Makikita mo ang kaibahan. So, yan ang well-nourished. So, I hope mga kapatid, lagi natin inoris ang ating buhay. Sapagkat, sabi nga dyan sa Psalms 1:1-2, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth the meditate day and night. Amen. I'm blessed sa inyong lahat mga kapatid. Thank you. Nakakatuwa, sabihin nyo nga, sino bang may, sa mga babae, sabihin nyo nga, you are blessed with your husband. Dati ang asawa natin, di ba, nasa inuman, nasa sugalan, ngayon nasa bahay na ng ating Panginoon. Yung mga lalaki din, na kasama nila ang kanilang asawa. Dati ang mga babae nasa chismisan, di ba? Kapitbahay. Anong bago ngayon, Marites? Anong update ngayon? Pero ngayon, ano ang lesson ngayon ating pag-aaralan? Ganun na, kaya lahat ng nandito ay pinagpala. And you are a blessings of God, mga kapatid. At kayo ay magbubunga. Nagbubunga na nga, di ba? Oh, praise the Lord. Kayo ay bunga ng salita ng tayo. Lahat ay bunga ng salita ng Panginoon na ini-enjoy na natin. Di ba mga kapatid? Palakpakan niya natin ang ating Panginoon bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan sa ating Panginoon. Kasi magiging katulad daw tayo ng isang tree planted by the rivers of the water that bringeth forth in his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Di ba mga kapatid, kapag ang puno nasa tabi ng ilog,
well-nourished ng tubig, maganda ang bunga, malago ang dahon. Ganun din ang Kristiyano. Kapag lagi tayong nadidiligan ng salita ng Panginoon, nandyan ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, kahit sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, mahirap, may problema, ay magbubunga pa rin ng maganda. Di ba mga kapatid? Praise the Lord. At sabi nga sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Alam niyo mga kapatid, pag wala tayo sa ating Panginoon, kung ano-ano mga sakit ang lumalabas sa ating buhay. Kapag lagi kang nag-iisip ng negative, tatanda ka agad. Ma-high blood ka. Pero pag ang salita ng Panginoon ang lagi mong pinagbubulay-bulayan, may kapayapaan, may katahimikan, may pag-asa, may pasasalamat. So kaya ang mga Kristiyano, kahit may tanda na bumabata, kasi nagbubunga ng pag-ibig, nagbubunga yan ng kapayapaan, nagbubunga ng kagalakan, nagbubunga ng magandang puso. Yun mga kapatid kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi tumatanda. Tumatanda man tayo sa ating physical, but our heart is getting younger, like a children. Sabi nga ng ating Panginoon, hanggat hindi tayo maging katulad ng isang bata, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Bakit ang isang bata? Ang isang bata na ignorant of committing sin. Pure ang kanilang kaisipan. So maging ganun daw tayo. Ang puso't isipan natin ay maging pure para tayo ay maging in good health and prosper, mga kapatid. Yan ang mga susi. So, praise the Lord. Fruitfulness. Okay. Compare the unbeliever to the believer. The ungodly to ungodly. Sinners to the saints. Ang mga unbeliever, puno ng galit. Kaya lahat ng nakikita, galit. Lahat ng nakikita may sinasabi siyang negative sa lahat ng tao. At hindi rin siya marunong magpatawad. Yan mga kapatid ang unbeliever. Pero ang believer, pagmamahal. At sumusunod sa Panginoon, Lord, kahit pinapersecute ka na, mapapaalala sa'yo ng Panginoon, blessed are you when you are persecuted because of my name. Greater is your reward in heaven. Lord, kung ako'y pinagpala mo, pero panalangin mo na lang siya, Lord, pagpalain mo rin siya, ipuin mo rin yung puso niya na wag na makilala rin kayo. Ganun na. Pero pag believer ka, mamatay ka sana, maghirap ka sana, magdusa ka, buti nga sa'yo. Di ba ganyan ang sinasabi natin noon? Ngayon, hindi na. Hindi na. Sasabihin mo na, alam mo, mararamdaman natin compassion. Mercy na rin. Kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon, nakikita ba natin yung sarili natin? Ganon din ang Diyos. Kawawa tong anak ko, punong-puno ng galit. Madali siyang mamatay. Pero ngayon, nabubuhayin ko siya, patatawarin ko siya, bubuksan ko ang kanyang. Di ba ganon yan mga kapatid? Kaya mabuti ang Diyos. Amen. So this is the result of the benefits of being a child of God. Amen. Mga kapatid. Amen? Sabi nga sa John 15:1-5, ang sabi ng Panginoon, I am the vine, and my Father is the vine dresser. So, ang vine dresser o kaya gardener, pinuputol niya yung mga sangang di na maganda para lumago. Di ba? Kasi nga, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Sabi ng Panginoon, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, we cannot bear fruit of our own self. Except we abide in the vine. No more can you except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Very clear yan. Sinasabi yan ng ating pinamumukhayan sa atin ng Panginoon. So, very true yan mga kapatid. And this is one of the verse I'd love
Favorite ko to kasi lagi tong, pag every time na pinapaalala to sa akin, pag medyo umuusbong na naman yung kayabangan natin, medyo nagsusungay, sumusungay, tumutubo na naman yung mga sungay natin. Sabi ng Panginoon, apart from me, you are nothing. Amen. Laging ganon. So mga kapatid, hindi tayo magbubunga ng maganda kapag pero pag ang salita ng Panginoon ang nagbubunga sa atin, ganda. Kahit ang taong nakakita sa atin, kabait niya na. Lagi siyang masaya kahit marami siyang problema. Di ba ganun sasabihin ng mga, bakit ang saya-saya mo kahit meron kang problema? Pero ito namang isang may problema, ang yabang-yabang, kahit ikaw na mismo, di ba, you can say, you can describe by yourself kapag ang isang taong mayabang. Pero pag minakita mo isang manampalataya na nagbubunga, nakaka-bless siya. Sis, pwede ba akong sumama sa inyo? Di ba? We are the salt and the light of this world. Through our life, testimony, through our life na nakikita ng kapitbahay, ng ating asawa, ng ating anak, ang nanay, tatay ko na dating mga nag-aaway, ngayon, praise the Lord na sila. Kaya madali natin silang maakay, mga kapatid. That's the benefits. Amen? Uy, 7, success. Success is the result or the outcome ng ating buhay, mga kapatid. So, has a plan of prosperity. God has a plan of prosperity and a promise that you can be successful wherever you go. If, conditional yan lagi, mga kapatid, kung i-apply natin ang salita ng Panginoon. Kung hindi mo i-apply ng salita ng Panginoon, don't expect success and blessings from God. Okay, mga kapatid? Dahil sabi nga sa Joshua 1:8, this is the key to be successful. This book of the law, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang iyon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Di ba, mga kapatid? This is the only way we can be successful. True success in life, not just by material things. Above all is spiritual things, mga kapatid. May pera ka nga, dahil mo naman problema. Maganda ka nga, iniwang ka ng asawa mo. Bakit kaya? Pogi ka naman, pero yung asawa mo ng babae, mga ganun ba? Pero pag nasa Panginoon tayo, true success of family, of individual, mga kapatid, if we follow the Word of God. Okay? Desire. Sa ngayon, narinig mo ang mga salita ng Panginoon. Ano pa bang i-desire natin? Sabi nga, we should set our mind on the things above and not on the things on earth. Kasi these are just all temporary. Kaya nga we should delight thyself also unto the Lord, and He shall give the desires of our heart. I-desire natin lagi natin sa ating Panginoon, Lord, palaguin mo ang pananampalataya ko. Lord, tulungan mo akong itong mga salitang ito na pag-aralan ay may pamuhay ko, maihide ko sa aking puso. So even sa ating mga plano, mga kapatid, if we make plans, magpa-advise tayo. Especially, plans mag-aasawa, plans na sa trabaho, plans na mga ibang bansa, humingi lagi ng advice. Kasi para you will be directed. Amen, mga kapatid. Kapag lagi natin ginagawa lang sa ating sariling kaisipan, we will always fail. Amen. At magsisisi ka lang. Mas maganda na yung nagpapa-advise, mga kapatid. Guidance is another blessings, benefits na dapat natin ma-enjoy. Sabi nga sa Psalms 119:105, this is a very good memory verse, mga kapatid. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. I don't know why yung mga picture ko hindi nag-appear. Ang ganda sana nakikita rin yung picture. So, dark road. So, nung hindi pa natin nakilala ang ating Panginoon, di ba? Anong nakikita natin? Anong nararamdaman natin? Takot, walang kasiguraduhan. Kung anong nararamdaman natin, halo-halo. Ano itong naririnig natin? Saling-saling kung anong naririnig. It's all bad news. Di ba, mga kapatid? It's all negativity. The danger kapag nasa dark road ka,
ang daming danger na pwedeng mangyari. Pwede kang mabunggo, mahulog, masagasaan, anything. At pag hindi mo alam sa kapupunta, walang direction, di ba? Walang assurance kung makakarating ka dun sa pupuntahan mo ng ligtas. Di ba? Pero kapag ang salita ng Panginoon, ang ating magiging ilaw, mga kapatid, ng ating daanan, ng ating mga paa, ayan, salita ng Panginoon. Habang nalalaman natin, ang Diyos pala ay pag-ibig, tayo ay inibig niyang tunay. Kaya ngayon nag-iisang Diyos, nalaman natin na ang Diyos ay Espiritu, nagmanifesto siya sa physical na manifest in the flesh, in the person of our Lord Jesus Christ, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Nalaman natin yung ganun, kaya ay salamat Panginoon. So these are the truth that we hear from the words of God, from the preaching, sharing, at sigurado, tayo ay secured sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. And we know that we can be saved. Kasi pangako ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And totoo yan. Magkakaroon tayo ng kaligtasan. The past sin, we were forgiven. Kasi mga kapatid, ang salvation, 3 stages yan. The past, the present, and the future. The past, when we come to know the Word of God, we were forgiven for all the things, the sin that we did. Sa present, kung bakit sinabi sa atin, work out your salvation. Bakit? Yes, pinangahawakan mo, ligtas ka. Pero hindi ka naman sumusunod. O, diba? Sabi nga, for the wages of sin is death. Kaya nga, we need to continue working out our salvation. Praise the Lord. Para sigurado yung kaligtasan. Pagdating ng Panginoon, may banal na espiritu tayo, kukunin tayo ng Panginoon. Kaya sikapin natin ang banal na espiritu. Very important yan, mga kapatid, matanggap ang banal na espiritu kasi kapangyarihan natin yan. Amen? So guidance, bakit mahalaga? Ito mga kapatid, wide gate leads to destruction. Ang tao gusto lang easy life. Ayaw niyang nagpapaturo, ayaw nag-aaral. Pero ang sabi nga dyan, wide is the gate and broad is the way which leads to destruction. Many are those who enter it through it. So ang tao, gusto lang nila kung ano yung kinagisa nila, dito na ako. Kasi ayaw nga magpaturo, ayaw magpabago. They just want to go on with their own life. Tayo din ganun noon, di ba? Pati nung wala pa sa atin nagturo. Pero sa narrow the gate daw is leads to eternal life. Bakit? It confines the way which leads to life and there are few who find it. So wag tayo mga kapatid magtaka kung bakit we are just few. Kasi salvation is for all but only few responded to the Word of God. Kasi ayaw nga ng magpaturo. So, praise the Lord. 9 na benefits is wisdom, karunungan, katalinuhan mga kapatid. Through thy commandments has made me wiser. So, ang salita ng Panginoon niya na magtuturo sa atin na mamuhay tayo ng may katalinuhan. Katalinuhan saan? Sa paggawa ng tama at pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Yun ang tamang katalinuhan, hindi sa katalinuhan sa kalokohan. Hindi katalinuhan sa pagsisinungaling, sa panglalamang sa tao. Hindi ganun ang katalinuhan, mga kapatid. Hindi katalinuhan yung sasaktan mo yung asawa mo, ay matanda ka na, hindi ka na maganda, maghahanap ako ng ano. Hindi yun katalinuhan. O kaya aapakan mo yung ibang tao para lang ma-promote kasi siraan mo yung kasama mo. Hindi yun katalinuhan. Ang katalinuhan, mga kapatid, is pure, peaceable. Yun, mga kapatid, ang totoo. Amen? So, wisdom, yun yung Tagalog. 1 Corinthians 1:27-30, sabi nga, pinili ng Diyos ang mga hindi matatalino, ang mga mangmang para ipahiya ang mga matatalino. Meron bang matalino dito? Wala. Isa lang ang matalino, ang Diyos. Only God is full of wisdom. And that wisdom is being imparted to us through our Lord Jesus Christ na ating nakikilala. Tinuturuan niya tayong maging matalino. Our wisdom is through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sa Kanya'y nangasa kay Kristo na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. The more we know God, the more we know Jesus, the more God will give us wisdom. Amen, mga kapatid? Wisdom.
Ito ang ini-enjoy natin sa ngayon. Freedom. God. Freedom. Freedom. Kalayaan. Na-enjoy nyo ba pag kinakanta nyo yung freedom, freedom? Na-enjoy nyo ba yun? Naunawaan talaga na ba natin ang salitang freedom? Sabi nga dyan sa, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Sabi dyan, if you continue my word, then you are my disciples indeed. Pag tayo tumigil, sumuko na, ayoko nang umattend, ayoko nang bumalik, ayoko nang mag-aral. Too much for me. Matanda na ako. Pag tumigil ka, sumuko ka, sabi nga ng Panginoon, you shall continue in my word. Amen. So hanggang sa huling ay hindi nga natin, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Para habang lumalakad tayong babalik na tayo sa ating Diyos na buhay, handa tayo. Lord, here I am ready. If you want to take my life. Kasi pag alam mong, ano ka na, puno-puno ka ng pasasalamat, pagsisisi ng kasalanan, hindi ka na matatakot mamatay. Yes. Alam niyo ba mga kapatid, doon takot tayong mamatay. Amen. Kasi hindi natin nauunawaan yung buhay natin. Pero ngayon, pag naunawaan natin yung salita ng Panginoon, na ito pala yung buhay, ito pala, masarap palang mabuhay kahit mahirap, pero masarap kahit walang pera. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin, nagkukumpleto ng ating mga kakulangan. Kaya nga, pinapalaya na tayo sa ating mga kinagis ng mga hindi naman ayon sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Freedom na hindi tayo magkasala. Freedom na hindi tayo mag-apos ng mga tradisyon sa buhay. Nagpapahirap yun, mga kapatid. Ngayon, piyesta, ipaparada si Santo Niño, maghahanda ang tao, kaya kahit walang pera, mangungutang magpahanda. We were bondage of those traditions. Wala naman yun sa salita ng Panginoon. We can celebrate, we can give thanks, but not to the point na we are following every tradition na kinagisnan natin na we're all not written in the words of God, mga kapatid. Amen? Amen. Words of God will set us free. Kaya nga yan, the other books, the Bible. So mga kapatid, it is the Word of God that we can really experience the real and lasting liberty if we take time to know the truth. Kaya when we come to know the truth, yung ating pananampalataya, pinalago, nagkaroon tayo ng tamang kaisipan, nagkaroon tayo ng kapayapaan, pinagpapala tayo at lalo nating nakikilala ang Panginoon, kaya tayo marunong na magpuri. Di ba mga kapatid? Amen. Noon, sabi ko, nung una kong attend, ay, ang weird nila. Kasi sanay nga tayo sa very solemn. Pero yung pala, ang pagtaas, pagpalakpak pala, ay utos sa atin ng Panginoon. So see, the Bible will really give us the freedom. Raising and dancing and singing to our living God. Yes, tayo ay magkakaroon ng freedom. Bear with me a few minutes. I would like to finish the benefits of the Bible. Freedom. Sabi dyan, Colossians 2:8, beware. Magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Ang bawat tao, mga pilosopo, mga kapatid tayo, we were mga philosopher tayo noon. At walang kabuluhang pagdaraya ayon sa saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng mga sanlibutan at di ayon kay Kristo. Marami tayong kinagisnan ng mga turo. Ang dami mga pahirap, di ba? So many. So, makakalaya na tayo dun, mga kapatid. Amen? Ang daming mga, huwag mong gawin yan. Pag may namatayan, huwag kang maligo, huwag kang magtrabaho. There's no such, mga pahirap, di ba? Patay ang Diyos ngayon, huwag kang magtrabaho, huwag kang maligo, huwag kang maglaba. Walang relasyon dun sa mga, di ba? Kaya thanks be to God who give us the freedom. Dahil sabi nga dyan sa Hosea 4:6, sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Tayo, buhay natin noon ay sira. Di ba? Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. We rejected the knowledge, the words of God. Akin namang itatakwil ka. See? God is telling us, if you reject the words of God, if you reject Jesus, God will reject us also. Upang ikaw ay huwag maging saserdotiko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong
mga anak. Nakakatakot, no? Kaya no wonder, generation to another generation naghihirap kasi we were under curse. Sa sumpa. Dahil nga sa we reject the knowledge of God. So ito pala yun. Ngayon naintindihan ko na, sabi ko noon sa Panginoon, may papanganak na mahirap, may papanganak na mayaman, tapos mamamatay. Yun pala sumpa. So praise God at tayo ang salita ng Panginoon nagpalaya sa atin, mga kapatid. So ikaw na nabuksan, share the word of God to your family para magkaroon din sila ng kalayaan sa mga bagay-bagay na mga kinagisnan natin, mga kapatid. Amen. Life. Nagkakaroon tayo ng buhay through our Lord Jesus Christ. Sabi nga sa John 14:6, said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. We can only come to our Father through our Lord Jesus Christ. Hindi dati nananalangin tayo, manalangin daw tayo kay Mary para daw tayo makalapit kay Jesus. Sa Diyos, hindi yun mga tinuro ng Panginoon. Eto, sabi niya, I am the way, through our Lord Jesus Christ lamang, mga kapatid, that we can come to our Father. Amen. Clear ba yun, mga kapatid? Amen. Ang buhay natin is through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. John 6:63, sabi dito, if the Spirit that quicken, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So ang bawat salita na ating narinig, mga kapatid, ito ay buhay. Buhay sa atin. May kapangyarihan ito, mga kapatid. Amen? So, sabi nga sa Isaiah 26:3, this is the last benefit that we can enjoy. Peace. Kapayapaan. Tanungin mo nga yung katabi mo, may kapayapaan ka ba? Kahit may problema? Okay? I-enjoy natin to through the words of God, mga kapatid. Dahil pangako ng Panginoon sa atin, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay suma sa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. If you trust God, God will give you the peace. Amen. We can only trust God. Ang tao, nagbabago yan. Ngayon, mangangako, bukas, hindi na. Ngayon, nagbabago. But God doesn't change. Amen. Yesterday, today, and forever, mga kapatid. Amen? Sabi nga dyan, sabi nga sa mga born again, sa mga bagong nabautismohan, normal yan, mga kapatid, makakaranas kayo ng persecution. Si praise the Lord na yan. So, pagtatawanan tayo, even from our loved ones, our friends, that's normal. Kasi nakasulat yan. Pag nararanasan natin yan, ibig sabihin, buhay ang salita ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, nakakasunod na tayo, kaya tayo pinapersecute. Pero kung pinapersecute ka dahil may ginagawa kang kasalanan, iba yun, mga kapatid. But if you are persecuted because we obey the words of God, it's okay. God will bless us, mga kapatid. Amen? God promised peace. Sabi nga sa John 14:27, I live with you, my peace I give unto you, not as the world give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So mga kapatid, ito ang binigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong Forgive me. Let not our heart be troubled. Simple na lang namin. Praise the Lord. Napapagabag pa ba ang ating mga puso sa ngayon? May mga bumabagabag pa ba? Wala na, kasi God is giving us the peace, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Sa Diyos layo lagi lalapit, mga kapatid, kasi pangako yan. Huwag na daw tayong mabahala. Kung wala tayong pera, it's okay. As long as God is with us. Diba? It's okay. Iniwanan ka ng asawa mo, iniwala yan. Ikaw pinagpala ka ng Panginoon. Panalangin mo siya. Kasi nakakaawa yung mga taong nagluloko. To be honest. Nakakaawa ang mga taong nagluloko sa kanilang asawa. Kasi they were lost. Ipanalangin mo na, nawa, one day God will bring them to. At gagamitin tayo, mga kapatid. Amen? So, I know God will give us a compassion heart sa mga tao nagkasala sa atin. Kaya nga patawarin natin sila, mga kapatid. Para patawarin tayo natin, Panginoon. Peace in adult Christian. Sayang yung mga picture kong nilagay. Hindi nagsushow dito. Bakit kaya? Kasi alam niyo, mga kapatid, meron pa dyan picture na natutulog yung isang
matanda na napakamahimbing. Dahil meron siyang kapayapaan. Kasi binigyan nga ng kapayapaan ng Diyos tayo lahat. Nakakatulog ba kayo ng mahimbing? Yes, amen. Pero before knowing God, di ba? Balisa. Hindi tayo nakakatulog. Ang daming naglalaro sa isip natin mga problema. Pero ngayon, I can sleep well. Kasi ang Diyos kasama ko. Amen? Di ba mga kapatid? So these are the 12 benefits na dapat natin i-enjoy if we hide the Word of God in our heart. Okay ba yan mga kapatid? Amen. Alam nyo, huwag kayo mag-alala, ang quiz ko is more on your comprehension, your understanding of the words of God. Very practical. Kung nai-enjoy nyo ang benefits, makakasagot kayo. Praise God. Memorize the memory verse. Sabi nga, if you know God, you will obey God. If someone say he knows God but he is not doing, he is a liar and he is not living in truth. Amen. Amen mga kapatid? Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. May part 2 pa to mga kapatid. Mahaba kasi ang lesson nito. Kaya hindi ko siya, I thought makakarating ako dun sa isa pang part. Sa part 3. May part 3 and part 4 pa to mga kapatid. Pero, siya ang magko-conclude dito sa lahat ng pinag-aralan natin. So, tayo mga kapatid, tumayo. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Sabi ko nga, gusto ko siyang tapusin para next week, quiz na lang hindi talaga kaya. Okay lang kayo mga kapatid? Amen. Huwag kayong magsasawa, huwag rin kayong matakot sa quiz. Amen. Ang quiz kasi mga kapatid, parang sa inyo to para malaman nyo talaga kung may nakatago sa puso nyo. Kasi sa quiz mga kapatid, hindi ako nag-aalaw na magkukopyahan. Kasi this is honesty. Ang Diyos ay naghahanap ng honest and good heart. So I don't want anyone cheating kasi ang quiz ko is very practical. Practical living lang to. Amen. Hiding the Word of God, sa anong sangtong purpose mga kapatid? Bakit tayo kailangan itago natin ang salita ng Panginoon? Para sa sarili nyo, sa sarili nyo to. Personal devotion nyo to. Magamit nyo to pag nag-iisa na lang kayo. Kasi Satan will always attack us. Amen mga kapatid, palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord!